Tayo po manalangin na mahal. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat, mahal na Jesus, sa matamis ba ng presensya, sa paglangis niyo sa mga pag-awitan, sa mga patotoo, sa mga awitin ng children's choir, adults choir, youth choir, higit sa lahat sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, matugtog instrumentalist, sa pagbibigay. Salamat po sa mga anak mo matatapat, pag-aaral salita, mahal na Jesus, kung magpala, sa ganakil ako magagawa, masalamat ko sa inyo, sa nang dalangin na inagalang man na pastor. Bless thy children once again, Lord, through your word. Ay sinasaway lahat yun ang kaaway. I bind you of Satan in the name of Jesus. Di mo sa binibanda sa pusing spirit, I command you in Jesus' name, kasal. Right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, glory, honor, and power be unto the Lord our God, our Lord Jesus Christ, the King of kings and the Lord of lords. I'd like to give double honor and respect to beloved Pastor, Evangelist Wilty Estrada Almeida, the end-time prophet, our loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. Nabati ko rin po ng maligayang hapon, magandang hapon, beloved in-laws, natin beloved Mr. Pauls, beloved Mami Esther, sa mga kasama, beloved Siren, beloved Paul, lahat po ng mga in-laws, mga kasama, beloved in-laws, kasama po natin. Magandang hapon po sa inyo. Tayo nabati ko rin ang lahat ng beloved preachers, beloved co-workers, mga instrumentalists, ating mga choir members, mga webcast viewers, at sa inyong lahat na mahal. Magandang hapon po. Puri naman ang Pinoon. Kindly read the book of Matthew, chapter 24, verse 37 up to 39. Mateo 24:37 hanggang 39. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya ng mga araw bagong nagkagunaw, sila nagsisikahit at nagsisiinom. At nangag-aasawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. At hindi nalalaman hanggang sa dumating at ang paggunaw at sila'y tinangay na sa lahat. At gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Amen. Come into the ark and be saved. That is our topic for today. Pumunta ka sa arko at maligtas. Napakahalaga yan nila mahal dahil during the time of Noah, nung nagdilubyo, the old world was overflowed with water, sabi na balang sulatan. Inapawan ng tubig ang lumang sanlibutan. Sa panahon naman natin, noon ang nakasakay lamang sa arka ni Noah, yun lamang po ang naligtas. In our time, sabi ng balang sulatan, yung arka ni Noah ay simbolo ng bautismo pagsakay natin sa iglesia, pagdating natin sa iglesia ng Diyos. Malapakan natin, Panginoon. Amen? Yung nakasakay sa panahon ni Noe ay 8 lamang na kaluluwa. Sa dami ng tao nung panahon na yon, mga bilyon na rin ng tao, ay 8 lamang naligtas. Bago natin tuloy, ituloy pa natin dito sa 1 Pedro 3:20. Unang Pedro, Kapitulo po 3, ang talata po ay 20. Na ng unang panahon ay may suwail na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe. Samantalang inihahanda ang daong na sa loob nito'y kakaunti sa makatwid ay ang 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamagitan ng tubig. Kami na mahal, na ng unang panahon ay mga
ay mga soil. Mga soil pala yung mga tao nung panahon, nung unang panahon. Kaya sila po ay nalunod sa baha. Na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe. Samantalang inihahanda. Parang putol dyan which sometimes were disobedient when once the long suffering of God waited in the days of Noah while the ark was preparing, wherein few, that is 8 souls, were saved by water. 8 lamang yung naligtas sa dilubyo. Alam mo? 8 kaluluwa lamang sa ilang milyon o bilyon na tao. Kasi nga, sila ay mga swael. Ibig sabihin sa swael, hindi sila naniniwala sa salita ng Diyos. Most of them didn't believe the voice of God. Panahon ng Noe, hindi naman ang Diyos nagsalita ng direkta sa mga tao. God used Noah to speak to the people in the ancient world. Yung matandang daigdig, nagsalita ang Diyos, hindi na direkta. Mayroon sang tao na ginamit. Si Noah. Kaya yung mga tao, hindi sila naniniwala. The same is true in our time. Before the second coming, bago balik ang mga Panginoon, sabi ng Panginoon, panahon patulad ng panahon ni Noe, ang pagbalik, ikalawang pagbalik ng ating mahal na Jesus. Parehong-pareho. Many people will not believe the voice of God. Hindi na po magsasalita ang Diyos direkta, maririnig natin. Meron na po siyang ginamit, ating mga pastor, para ipangaral ang katotohanan. Hallelujah! Praise the Lord! At mga tinuruan natin mga pastor para mangaral ng katotohanan sa pangunang panalangin ating mga pastor. Biro mo, 8 kaluluwa lang sa ilang milyon na tao. Ang tawag dyan ay remnant. Remnant lamang. Remnant lamang yung nakasakay sa barko. Sa dictionary, tinignan ko, yung remnant, ibig sabihin ng remnant sa dictionary, small surviving group. Kaunti lang yung nakasurvive. Small surviving group. Remnant. Sa Biblia, ganun na ganyan. Panahon ng pagpunta nila Moises sa lupang pangako, ilan lang din na nakapasok. Laging remnant, ilan lang nakakasurvive. Panahon ni Lot, ilan lang din sila nakasurvive. So this is a warning to everyone sa ating huling panahon. Maring ilan lang makakasurvive. Anong sa Biblia? He who endures unto the end, the same shall be saved. Yun lang magpapatuloy at magtitiis hanggang sa wakas, siya lang ang maliligtas. Can you read? Matthew chapter 10 verse 22. Mateo Kapitulo 10, ang talata po ay 22. At kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Datapat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Sabi na mahal? Kayo'y kapupuutan ng tao dahil sa aking pangalan. Datapat ang magtitiis hanggang sa wakas, siya ang maliligtas. Yan ang narinig din na ng mga anti-Christ sa panahon natin. Yan yung mga New World Order. Ayan na, naka-ready lahat. Naka-forma na lahat. Digital, CBDC, central bank, digital currency.
Ayan na, nare-ready na sa buong mundo, minamahal. At sino ang target? Yung mga tao na hindi susunod sa kanila. Sino yon? Yung mga Christians, katulad natin. Amen? Tayo ang target yan. Hahabulin tayo, uhulihin. Pero sabi ng Biblia, ang magtitiis hanggang sa wakas, sila ang maliligtas. Huwag mo talaga ipagpalit ang kaligtasan mo. Kahit ano mangyari, minamahal. Dahil gigipitin ang mga tao. Satan will control the world. Sasabihin niya silang Diyos, siya ang Diyos. Minamahal. At marami siyang mga tagasunod. Marami siyang alipores dito sa mundo. He wants to control the world. Pero anak ka ng Diyos, mahal. Paglaban mo ang kaligtasan mo. Fight a good fight of faith. Paglaban mo ang kaligtasan mo, mahal. Because salvation is the greatest matter of importance. Wala nang higit pa na pinamalaga sa buhay ng tao, kundi ang kaligtasan at buhay na wala hanggan. At kayo'y kapabuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Magagalit sa iyo mga Antikristo dahil sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Kahit ano mangyari, hindi tayo sasamba sa devil. We'll never take the mark of the beast. Ang hindi sasamba, sabi ng Biblia, ay papugutan ng ulo. Mga anak ng Diyos, isa lang ang sasambahin mo. Isa lang ang susundin mo. Sinong sinusunod mo, yan ang sinasamba mo. Isa lang ang susundin mo. Walang iba. Si Jesus Christ, ang ating malapit na Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Yung sumakay si Noe sa arka, yes, sa Genesis 6:21 up to 22. Ang sabi diyan, sabi naman malapit sa kanya si Noe, sumakay sa barko. Sabi diyan, and take thou unto thee of all food that is eaten, and thou shalt gather it to thee, and it shall be for food for thee and for them. Thus did Noah according to all that God commanded him. So did he. At magbaon ka ng lahat ng pagkain na kinakain at imbakin mo sa iyo. At magiging pagkain mo at nila. Gayong ginawa ni Noe, ayon sa lahat na iniutos sa kanya ng Diyos, ay gayon ang kanyang ginawa. Bago sila sumakay sa barko, may instruction. Amen? Bago babalik ang Panginoon, para hatulan ng mundo at para iligtas ang mga Kristiyano, mayroon ding instruction. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Ang hindi susunod sa instruction, kawawa. Diretsuhan salita yan, walang tago-tago. If you don't follow instruction, you will perish. Mapapahama ka. Kaya dapat anak ng Diyos, nakikinig ng tinig ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang mundo ay maingay. I-distract ang ating mind at puso sa mga bagay na pansamantala. Pero pag anak ka ng Diyos, nakapokus ka sa Diyos mo. Dahil pag nagsalita siya, ang dala niyan, pagpapala at buhay na walang hanggan. So pinag-prepare si Noah, magbaon ka dahil darating yung baha, mag-imbak kayo ng pagkain. Sumakay ko sa barko, lahat ng pagkain na kailangan nyo, dalhin ninyo. Ang tawag dyan, physical preparation. Si Noah po ay nandoon sa kahirapan. Nandoon sila sa baha, nasa ibabaw sila ng tubig.
Kaya lang sila hindi napahama kasi nakasakay sila sa barko. Alapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? So Noah foreshadows the church in our time. Sa ating kapalahunan, sumisimbolo rin si Noah. Tayo na church. Kung dumaan man tayo sa kahirapan dito, mahal, kasi si Noah, dumaan sila eh. Di ba? Nandun sila. But they were protected by God. Dahil nasa loob sila ng arko. The same is true in our time. Pag nandito ka sa barko ng iglesia, protektado ka ng ating mahalapin. You are protected by the power of God. Physical preparation, sabi niya, magbaon ka ng lahat ng pagkain na kinakain at imbakin mo sa iyo at magiging pagkain mo at nila. Pagkain mo raw at nila, yung mga hayop na kasama nila sa barko. So Noah gone through the suffering and tribulation at that time. Siya po'y pumasok doon sa kahirapan. What does it symbolize in our time today? Kasi sabi ng malapit noon, ang pagbalik ng malapit noon si Kristo sa ating panahon, katulad ng panahon ni Noah. Di ba? Kababasa lang natin. Andyan. Matthew 24. Di ba? 37. But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. Kung paano ang panahon ni Noah, ganun din ang pagbalik natin malapit. Ang sitwasyon ay pareho. Amen? Ano ba yung sitwasyon ng panahon ng Noe? Anong ginagawa ng mga tao? Sa 38. For us in the days that were before the flood, they were eating and drinking. Ang mga tao po, bago dumating ang baha, ay kumakain, umiinom, marrying and giving in marriage. Nag-asawa at ibinibigay sa pag-asawa. Until the day that Noah entered into the ark. Sila'y umiinom, kumakain, nag-asawa, binibigay sa pag-asawa. Ano ibig sabihin yan? Ang panahon ni Noah raw, sumasakay na si Noah sa barko, pero yung mga tao, busy sa pagkain, sa inumin, sa pag-asawa, sa pagbibigay in marrying and giving in marriage. Ibig sabihin, punong-puno sila ng carnality. Ang kanilang mind, puro makalaman. Malapakan natin, malapakan. Hindi ako may sabi yan. Ayan, binabasa natin. Di ba? So the same is true in our time. Bago malapit noon, marami mga tao ang hindi alam ano na nangyayari sa mundo. Kasi nga, their mind are in focus to the things of the world. Ha? Ayan sinasabi. Kaya maraming walang kalam-alam. Kasi nga ang kanilang mind at puso nandun sa mga bagay dito. Mga karnal na mind. Makalaman, makasanlibutan na mind. Yan ang ibig sabihin. Ang sabi diyan? Until the day that Noah entered into the ark. Hanggang sa araw na sino'y pumasok sa arka, 39, and knew not until the flood came. At hindi nila alam. Sabi ng Biblia, pag hindi ka nagbabantay, hindi mo alam, babalik ang ating malapay. Ang dadagitin lamang yung manakahanda. Very clear in the Word of God. Ang makakasama lamang sa pagdagit ng magbanal, those who are ready. Ano ang dahilan bakit ang mga tao ay naiiwan? You know how? This is a warning to everyone. Kasi nga, hindi mo pwede sabihin na, wala. Mapayapa ang mundo. No, you cannot say that. Mapayapa lang kasi nandito ka sa gawain. Pero sa labas, magulo. Amen? Sabi ng Biblia,
When they say peace and safety, then sudden destruction. Hindi batayan ang peace and safety, kapayapaan at kaayusan ng paligid, hindi batayan yan. Sa Biblia, sudden destruction. Bigla darating. Kaya dapat anak ng Diyos, lagi kang handa, lagi kang mainit, lagi kang matuwid, lagi kang nandito, nagbuburi sa ating Diyos sa buhay. Ilang weeks na karaan, sabi ko, ayaw ko lang mangaral ng huling panahon. Kasi pakiramdam ko parang may mga nagagalit sa akin. Pakiramdam ko lang. Ewan ko lang kung may nagagalit. Di ko lang alam. Pakiramdam ko lang. Sabi ko, Lord, gusto ko maglaylo. Ayaw ko na mag-topic ng mga end time na yan. Ano nangyari? Nagkasugat-sugat ang dila ko hanggang ngayon. Ang sakit ng dila ko, hirap ako magsalita. Ang daming sugat. Ilang linggo na, sabi ko lang, ayaw ko lang magsalita tungkol sa pagbabalik. Nagkasugat-sugat ang mga dila ko. Ibig sabihin ng Panginoon, salita ko yan. Ako'y mabalik na. Sabihin mo. Hallelujah! Praise the Lord! Sabi ko, malapit ang pakiramdam ko, may nagagalit na sa akin eh. Puro pagbabalik mo ang sinasabi ko. Ayaw ko na mag-topic muna. Right away. Kasugat ang mga dila ko hanggang ngayon. Ang dami hanggang dito, sa loob. Totoo talaga, yung mga kapahayagan ng mga Pinoy, babalik na. And even the Word of God says that Jesus is coming very, very soon. The signs of the end times are already before our very eyes today. Ang palatandaan na kanyang pagbabalik, kitang-kita natin sa ating mga mata. And yet, many doubt, hindi naniniwala. Kaya, totoong Biblia, kung paano ng panahon ni Noe, ganun din sa kanyang pagbabalik. Muli, many will not believe. But your unbelief cannot affect the truth of the Word of God. Magaganap, kahit hindi ka naniwala, magaganap ang salita ng Diyos. Pinagpala yung katulad ninyo, natatakot at gumasunod, gumagawa ng kalooban ng Diyos, naghanda, ikaw pinagpala, magpapala ka, nabuhay, na walang hanggan. Hindi ka nadadaan sa kamatayan. Ayan, sabi naman pa noon, mag-imbak ka na mabagkain. Ang tawag dyan, during the time of Noah, physical preparation. Sa atin naman, sa panahon natin, spiritual preparation. Halapakan natin, halapakan natin. At wala rin naman masama kung maghanda ka ng physical preparation. Amen ba yun, mahal? And nobody cannot fully comprehend the Word of God. Wala talagang perfect makaunawa ng salita ng Diyos. Walang perfect. Nobody can predict perfectly the Word of God. Kaya sabi ng Panginoon, no one knows the time and the hour. Ang gagawin mo, prepare. Malalaman na natin ang season. Sabi ng masulatan, nobody knows the time or the hour, but you know the times and the seasons. Yung panahon, malalaman mo. Pero yung oras, saktong araw, wala. Nobody can predict that. Pero yung kapanahunan na malapit na, malalaman natin. At yung panahon na malapit na, ito na yung panahon natin. Malapakan natin, malapayro. Amen? So sa Biblia, yung babasahin mo, wala napakarami. Hindi natin basahin lahat. Kasi may physical preparation sa Biblia. Kung mga emergency pag-usapan sa Biblia, may tatawag na physical preparation at mayroong spiritual preparation. Pero sa ating panahon, dapat dalawa paghanda mo, physical and spiritual preparation. Yung mga elite nga you know the story, you know the current events, mga balita all over the world. Alam nyo yan. Kasi high-tech na tayo. Sa mga cellphone na natin, malalaman natin what is happening in the world today. Alam nyo yan. Kahit yung mga elite people, yung mga billionaire, yung nga lang, kakalungkot lang dahil sa kanila, puro physical preparation.
Alam nila na mayroong apocalypse na mangyayari. Alam nila na mayroong end of the world. You know. Alam nila. Ayan nga, yung nagtatayo sila ng mga bunker worth hundreds of millions of dollars. Alam niyo yan, di ba? Nababasa niyo, nandiyan lahat eh. Ayan, si Mark Zuckerberg. Zuckerberg ba yun? Ayan, nabasa ko yan. Meron sa doon sa Amerika, meron dito sa Hawaii. Mga bunker worth $100 million. Kompleto. Pagkain for how many years? Mayroong water system, may electric system. Physical preparation. Pero sabi ng Biblia, nobody can hide from the wrath of God. Pag dumating ang galit ng Diyos, walang sino man pwede magtago. Palapakan natin, hallelujah! Praise the Lord! Kahit gaano kalalim ang bunker mo, kahit ilang bilyon ang halaga, hindi ka makakatago. Ang tunay na ligtas, kayo na naghihanda sa spiritual. Nagbago ka, nabuhay ka na matuwid, nandito ka sa tunay na gawain, ikaw ang tunay na naghanda. Masama rin kung maghanda ka physically, nothing wrong with that. Pero number one preparation is spiritual. Amen? Ngayon sa Biblia, may isang talata lang basahin natin. Exodus chapter 16, verse 3. Ang napakalaming talata yan. Physical preparation, physical food. Then, ayan mo na. Exodus chapter 16, verse 3. Exodo, kapitulo po 16, ang talata po ay 3. At sinabi sa kanila ng mga anak ni Israel, namatay na sana kami sa pamagitan ng kamay ng Panginoon sa lupain ng Ehipto, nang kami ay nauupo sa tabi ng mga palyok ng karne, nang kami ay kumakain ng tinapay hanggang sa mabusog, sapagkat kami ay iyong dinala sa ilang na ito upang patayin ng gutom ang buong kapisanang ito. Awit, dagdagan natin. Awit 78:18. Physical food or physical preparation. Psalm 78, verse 18. Awit 78:18. At kanilang tinukso ang Diyos sa kanilang puso at sa paghingi ng pagkain sa kanilang pita. Amen. Ayan o. Naano sila, masyado sila nag-alala sa pagkain habang nilalakbay sila. Mga Israelites mula sa Egypt patungo po ng lupang pangako sa Kanaan. Nangangamba sila, naalarma sila kasi wala silang pagkain. So lahat ginawa nila, kati ang Diyos sinuksan nila para lamang magkaroon ng pagkain. Physical preparation. Pero nakalimutan nila, may mas mahalaga doon. Yung pagsunod sa salita ng Diyos. Mas mahalaga yon sa physical na pagkain. John chapter 6, verse 27, 29. Can you read? 1, kapitulo po 16. Ang talata po ay 27 hanggang 29. 6:26, 27. 1, kapitulo po Kapitulo 6, 26. 1, kapitulo po 6, ang talata po ay 26 hanggang 27. Sinagot sila ni Jesus at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap hindi dahil sa inyong nangakitang mga tanda, kundi dahil sa kayo'y nagsikain ng tinapay at kayo'y nangapusog. Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibinigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makatuwid bagay ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Ayun, karamihan sa mga tao talaga, masyado silang conscious sa mga physical na pagkain. Wala naman masama kung marami kang pagkain. Nothing wrong with that. Wala masama dyan. Dapat marami kang pagkain talaga. Pero huwag mong ihuli yung pagkain na mas mahalaga dyan. Spiritual.
Hallelujah! Praise the Lord! Sinagot sila ni Jesus at sinabi, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nangakitang mga tanda. Hindi sabihin, yung mga tao, sunod lang sunod sa Malapinon. Sa Malapinon, nahalata ang Malapinon, hindi kayo sunod ng sunod sa akin dahil sa mga himala nakita nyo. Kundi dahil sa kayo'y nagsikain ng tinapay at kayo'y nangabusog. Kasi maraming mga taong ganyan eh. They are serving the Lord just for temporary things. Ayan, marami na mga tao ganyan nung araw. Pero kayo pinagpala kayo dahil nung tinawag kayo, talagang handa kayo sumunod sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Marami kayong iniwanan. Amen ba? Ating mga pastor, maraming iniwanan nung naglingkod. Pero ang Diyos buhay. Dahil sa pagsunod mo, yung iniwanan mo, binabalik ng Diyos higit pa. Pag nakita naman ng Pinoon na mas mahalaga sa iyo ang kanyang kalooban kaysa mga bagay dito, ibibigyan ka ng spiritual, pati material, bibigyan ka pa. Praise the Lord. Hallelujah! Ganyan ang wisdom ng ating mahal na Panginoon. Yung nga lang, dapat matiisin ka sa mga trials. Dahil pag sumunod ka sa mahal na Panginoon, minsan susubukan ka. Hanggang saan ang pagsunod mo. Pero pag nakapasa ka, yung nawala sa'yo, ibabalik ng maraming beses. Amen ba, ilamahal? Ayon, sabi ng Panginoon, kundi dahil sa kayo nagsikain at ng tinapay at kayo nangabusog. Kaya pala sinasunod-sunod mga Panginoon, kaysa na magpunta, hindi pala sa himala, hindi spiritual, dahil sa kilay, nakakain sila. Kasi malapino, naghimala eh. Ang daming tao, ilang libo? Yung 3 tinapay, di ba? O, 2 isda, 3 tinapay. Pinaghati-hati, ilang libo nakakain? 7,000. Nangabusog sila. Kaya sunod sila ng sunod. Ano sabi sa 27? Magsigawa kayo, hindi sa pagkain na papanes. 27, ano sa Ingles? Labor not for the meat which perisheth. Huwag daw kayo magsigawa para sa mga pagkain pansamantala o napapanes. Kundi dahil sa pagkain tumatagal sa buhay na wala hanggan. Na ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makatuwid bagay ang Diyos. Huwag daw tayo magsigawa dahil sa mga pagkain na mapales. Sa Bible kasi makapal. Hindi ibig sabihin na huwag ka na magtrabaho. Hindi yun ang meaning. You read the Word of God in general. Ibig sabihin naman pa yun, magtrabaho ka, magsumikap ka habang nabuhay ka, pero mas lalo mong pagsikapan yung mga bagay na espiritual. Yun po ang meaning. Yan sa Biblia. Hindi masamang trabaho. You work. Kung hindi ka naman full-time sa iglesia, lahat gawin mo. Pero, mas mahalaga sa iyo yung pagsunod sa kalooban ng ating manapod. So, physical preparation. Then, isang talata na lamang na spiritual food, spiritual na pagkain. The book of Prophet Isaiah, chapter 55, verse 2. Can you read? Isaiah 55, verse 2. Ito po yung spiritual na pagkain, spiritual food. Wherefore do you spend money for that which is not bread? You know? And your labor for that which satisfies not? Hearken diligently unto me and eat that which is good, and let your soul delight in self in fatness. Ano't kayo'y nangagugugol ng salapi sa hindi pagkain. Ang tingin lang doon sa mga bagay sa mundo, hindi pagkain ang tingin niya. Ayan o. Ano't kayo'y nangagugugol ng salapi sa hindi pagkain? Naubos, alam ng mga tao, mga unbelievers, naubos kanilang mga material things.
They are wasting their money for nothing. Di ba? Sa mga bisyo, sa mga kalayawan. Eh, sino yung ibig sabihin ng Panginoon? Ginugugol yung salapin niyo sa hindi pagkain. At ay yung gawa sa hindi nakabubusog. Inyong pakinggan ako at magsikain kayo ng mabuti at mga lugod kayo sa katabaan. Inyong pakinggan ako, ibig sabihin, salita ng Diyos, pakinggan mo, yan ang tunay na pagkain. Amen? Maganda yan, marami kang pagkain dito na material, physical. But do not forget, the most important thing sa ating buhay, yung pagkain spiritual. Amen? Habang nandun sa mundo, kailangan mo pagkain. Ngunit, mayroon mas mahalaga pa dyan, yung salita ng Diyos. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the Word of God. Mataba nga, malusog tayo physically. Mas dapat, kung malusog tayo physically, dapat malusog din natin spiritual. Amen ba? Lamahan? So sa Biblia, napakalinaw, yung magpapatuloy hanggang sa wakas, sila lamang maliligtas. Ito yung madahilan ng mga tao, bakit sila maiwan sa pagdakit ng mga banal. Na, malinaw sa Biblia. Nandyan po yung mga dahilan, bakit may mga anak ng Diyos na maiwan. Anong dahilan? Luke chapter 21, 34 up to 36. Lucas, Kapitulo po 21, ang talata po'y 34 hanggang 36. Datapat, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa pagsusumakit ukol sa buhay na ito at dumating na bigla sa inyo ang araw na iyon na gaya ng silo. Sapagkat gayon darating sa kanilang lahat na nangananahan sa ibabaw ng buong lupa. Datapat mangagpuyat kayo sa bawat panahon na mangagsidaing upang kamtin ninyo na makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang mangatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Isa-isayin natin muli, 34. Tatapwat, mangag-ingat kayo sa inyong sarili. Pinamahal, pinapagpaingat po tayo, lahat tayo. Pinapaalalahanan tayo, natin mahal na Panginoon. Mag-ingat tayo. Baka mga lugmok ang iyong mga puso sa katakawan. Masakit pakinggan, di ba? Baka mga lugmok. Ano ba sa English yan? Surfeiting. Malalim na English kasi sa King James Version. Baka mga lugmok ang ating mga puso sa katakawan. Kalasingan. Ayun ko, may mga Kristiyano pa yata naglalasing. Sa Biblia kasi, yung kalasingan sa Biblia, hindi lang sa literal na alak, hindi po. Mayroon naman nalalasing sa alak. Pero sa Biblia, mayroon pang mas malalim na tinutukoy na kalasingan. Dahil sa Book of Ecclesiastes, sa sunod basahin natin, lahat ng bagay na ginagawa natin na sobra, ang tawag sa Biblia, paglalasing. We'll be reading on that next time. Lahat ng ginagawa natin po na sobra, paglalasing. Hindi lang alak, sobrang kain ka eh. Ayaw naman kayuno, kain ka lang ng kain eh. Nalalasing ka rin, lasing ka sa kain. Malapagan natin, malapagan. Hindi na nananalangin, hindi na nagpupuri, puro kain na lang. Lasing na lasing ka sa pagkain. Maganda yung pagkain ka, maganda yan, pagpapala yan. Pero huwag mo kalimutan yung pananalangin at pagpupuri mo, mas mahalaga pa yan sa pagkain. Panahon ng krusada, kain tayo ng kain, walang gagaling. Di ba? Punta yung mga alagad sa Manapin Jesus. Merong may sakit. Hindi gumagaling. Nagalit naman na Panginoon. Nagalit. Ibig sabihin na Panginoon, grabe na pagtuturo ko sa inyo, hindi nyo pa alam. Mahal na Panginoon, hindi gumagaling. Yung pinag-pray naman na Panginoon, ora mismo, napalaya yung demon possessed.
Hindi nila mapalayas yung demonyo sa may sakit. Kasi nga, kain sila ng kain. Hallelujah, praise the Lord. Ano sabi ng Panginoon? This goes not but by prayer and fasting. Itong demonyo na ito, hindi ito basta-basta lumalayas kung wala kang pag-aayuno at pananalangin. May demonyo naman na magpuri ka lang, lumalayas na. May demonyo naman na makulit, kailangan mag-ayuno ka at manalangin ka na mahaba bago lumayas. Malagpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Alam mo, may sakit ka, hindi ko magaling. Grabe ng prayers, grabe ng lihans. Isa lang ibig sabihin yan, you fast and pray. Mag-ayuno ka na mahaba. 10 araw. Sigurado yan, lalayas sa mga demonyo. Sinabi ng Biblia. So yun, isa sa mga dahilan bakit maiwan ito yung mga dahilan bakit maiwan sa rapture mga ibang Christians, katakawan daw. So masakit pakinggan, pero wala tayong magawa. Sinabi yan dyan eh. Ibig mahal, we are not discussing that to hurt anybody. Kasi ang salita ni Diyos parang tabak talaga yan. Masakit talaga yan. Hallelujah! Praise the Lord! But it is better to speak. It is better to speak the truth that hurts and then heals. Di ba nila? Mas maganda pa masalita ang katotohanan na masakit, pero nagpapagaling sa kaluluwa natin. It's better to speak the truth that hurts and then heals than to speak falsehood that comforts and then kills. Komportable nga ang papakinggan mo, nakakaaliw sa'yo, pero pumapatay naman ang kaluluwa mo. Di ba rin na masakit? Basta nakakabuhay na yung kaluluwa. And that is the Word of God. Ang Word of God masakit. Pero pag tinanggap mo, mayroon kang humility. It will heal you. It will heal your body and soul and spirit. Malapakan natin, Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Ayan o. Bakit maiwan lang ang iba? The rapture will take place anytime now. Iba, nag-iilbi lang pa ng mahabang panahon. No. Wala na magtitira mahabang panahon. It's got to be now. The preparation is now. Ganun panahon ni Noe. Yung panahon ni Noe, basahin mo na, pag-aralan mo lahat, nangyayari sa panahon natin. Nangyayari. So, bakit maiwan ang mga Kristiyano? Ibang Kristiyano. Pero sa atin, alam ko, pag dito tayo sa gawain, wala maiwan. Amen ba? Maiwan lang siguro yung wala sa gawain, palamig-lamig, baka maiwan ka. Pero buhay ang Diyos dito sa unang danonoso. Sigurado yan, bago sa bumalik, palalahanan mo na kayong lahat. Amen? Baka mga lugmok ang iyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan. Lahat ng bagay na sobra sa Biblia, ang tawag dyan, kalasingan. Sobra ka sa Facebook, lasing na lasing ka sa Facebook. Diba? Diba, hindi na nagbabasa ng Biblia, puro Facebook na lang eh. Ang dami ng bata, nagkasakit na sa kape-Facebook eh. Kayo mga magulang, yung mga anak ninyo, tapon yung cellphone pag lagi naka-Facebook. Anong gusto mo? Magkasakit yung anak mo o lagi may Facebook? Di bali na walang cellphone, basta malusog. Yeah? Hindi masama yung cellphone, maganda yan, may cellphone ka. Pero use it wisely. Gamitin mo na matalino at hindi ka masasaktan. Hallelujah! Praise the Lord! Lasing na lasing sa Facebook. Lahat ng bagay na sobra sa Biblia. Maganda mag-Facebook, huwag mo lang sobrahan. Iba hindi na kumakain eh. Nag-overland ka sa Facebook eh. Ang tawag dyan, lasing na lasing sa Facebook. Maganda yun, mag-Facebook ka. Pero, dapat mas marami kang time sa pagpupuri sa ating mga lapay. Yan po sa Biblia. Marami maiwan. Ayan, basahin natin lahat yan. Ang tinutukoy dyan, second coming, rapture, then tribulation. Mamaya, matapos natin yan. Kaya sila maiwan, katakawan, kalasingan, sobrang ginagawa sa lahat ng bagay na sobra.
at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito. Pagsusumakit daw. Ano mas English yan? And cares of this life. Cares. Masyado nag-alala sa buhay na ito. Bakit ka nag-alala? Ang Diyos mo buhay. Huwag ka maalala. Sumunod ka lang. Bahala sa sayo. Diba? Pag sumusunod ka, inuuna mo kayang kalooban, inuuna mo ang kaharian ng Diyos. Sabi ng Biblia, lahat ng bagay idaragdag sa'yo. Magsinungaling ba yan? Ang mga pastor, iniwanan nga lahat, naghirap nga eh. Naghirap, alam nga makain, pinapalas sa bahay. Iniwanan alang-alang sa tawag ng Diyos. Ano nangyari? Bandang huli, dinoble ang pagpapala at may buhay na walang hanggan. Ganun lang man ang Panginoon eh. Kailangan masubukan ka na handa ka sumunod no matter what. You're willing to follow the Word of God. You're willing to follow the Lord no matter what. Pag nagsubukan ka, lahat ng bagay na kailangan mo, idaragdag sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Kaya pag susumakit, isa sa mga kakahadlang sa ating, isa sa ang Kristiyano ay pwedeng maiwan dahil sa pagsusumakit, pag-alala sa buhay. Ha? Hindi, ayaw mo na maglingkod, ayaw magpakainit. Marami pa akong inaayos. Ha? Hindi mo na ako magsasamba. Ang dami ko pang ayusin sa buhay ko. Wala masama mag-ayos. Ayusin mo lahat. Pero huwag mo kalimutan, unahin mo ang kaharian ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Matthew 6:33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo muna ang kanyang kaharian. Ang kanyang katwiran at lahat ng bagay na ito, idaragdag sa'yo. Ano ba ang kaharian ng Diyos? Ano ba ang kaharian ng Diyos? Sabi ng Biblia, unahin muna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at lahat ng bagay idaragdag. Ano ba ang kaharian ng Diyos? Sa Biblia, ang kaharian ng Diyos ay kagalakan sa Espiritu Santo, katuwiran, kabanalan, pagliligtas ng kaluluwa. Church, iglesia na humahayo, nagliligtas ng kaluluwa, ang tawag dyan, Kingdom of God. Palapakan natin, Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Ganun kalawak sa Biblia pag sinabing Kingdom of God, righteousness, joy in the Holy Ghost, preaching the gospel, church, nangangaral ng gospel, iglesia nagkakaisa para magligtas sa kaluluwa, ang tawag dyan, Kingdom of God. Unahin mo raw yung kingdom. Magugulat ka, lahat ng kailangan mo, idaragdag ng ating malapay. Huwag natin ihuli ang Kingdom of God. Pag may krusada, pinagpala ka, sabihin mo, gusto ko tumulong sa Kingdom of God. Yan ang sinasabi Biblia. Ang daming patutulang kapatiran natin ng araw. Trial sila. Pag sinabi natin mga pastor, beloved mama dear, mga kapatid, may krusada tayo. Tumulong ka, magbigay ka. You fast and pray. If you cannot fast and pray, you give materially to the Lord. Nagtakbuhan sila sa harap, unahan sila sa pagbigay. After how many years? Maraming kapatiran, they became millionaires. Totoo ang Biblia. Unahin mo ang kingdom. This is the kingdom of God. Kung saan tayo nagagalak, saan tayo nagkakatipon, kung saan tayo naglilingkod. This is the kingdom of God on earth. Itong kaharian ng Diyos. Unahin mo yan. Kung anong kailangan dyan, unahin mo. At maging maligaya ka sa Espiritu Santo, unahin mo ang kingdom and all the things that you need in this world will be added unto you. Alapakan natin, Panginoon. Amen. Ayon, kasunod. Ayon, doon na tayo. Tatapusin natin yan. Luke 21:34. Ito yung dahilan bakit yung iba maiwan sa rapture. Pag-alala sa buhay, sobrang paalala, nakalimutan ng Kingdom of God. Magkamali bang mahal na Panginoon? Pag sinabi niya, unahin mo aking iglesia, unahin mo aking kingdom, unahin mo mga bagay na spiritual, unahin mo ba na spirito, na lagi kang mapuspos, lagi ka na sa kingdom, ang kailangan ng aking kingdom, the church is the kingdom of God on earth. Unahin mo aking kaharian, pag inuna mo yan, sabi ng Biblia, and all these things shall be added unto you. These things, mga bagay na kailangan mo sa mundo para mabuhay ka dito.
idaragdag na lang sa'yo. Kahit hindi mo hingin, idaragdag sa'yo. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? So, cares of this life. Ayan, kalasingan sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito at dumating na bigla sa inyo ang araw na iyon na gaya ng silo. Anong araw na yun sinutukoy? The second coming, the rapture. Dumating na ang araw na yan bilang silo. Hindi mo alam na iwan. Hindi ka nakasama. Bakit? You're so busy sa mga bagay dito. Lasing na lasing tayo sa mga bagay sa mundo. Diba? Nakalimutan natin ang sundin, ang kingdom. Nakalimutan natin. Kaya sabi ng Biblia, at dumating na bigla sa inyo, ang araw na yaon na gaya ng silo. Ako ayaw ko na minsan basahin yan kasi naramdaman ko ibang masakit sa kanila eh. Pero wala tayong magawa. We can do nothing against the truth. Wala tayong magagawa laban sa katotohanan. Ang ating gagawin ay para lamang sa katotohanan. Amen? Hindi nga masama. If you material things, maganda yan. Gusto nga lang Diyos, pinagpala ka talaga eh. Lahat ng bagay na sa'yo. Dapat na sa'yo nga yan eh. Ngunit, huwag mong kalimutan, una sa lahat, Kingdom of God. Hallelujah! Praise the Lord! Yes, sa sobrang pag-alala sa buhay na ito, sapagkat gayon darating sa kanilang lahat, nananahan sa ibabaw ng lupa, sa buong lupa. Ang pagbalik mo ng Pinoon, snare, silo, bigla. Parang panahon ni Noe, di ba? Hindi nila alam, may baha na pala darating na dilubyo, bigla lang dumating, hindi nila alam. Kaya sila lahat ay inianod ng baha. Pero nung niniwala kay Noah, nakasakay sila sa barko. Ligtas sila. Ganon din sa panahon natin. Remnant. A few group surviving. Yan po yung remnant. Small group. A small surviving group. Sa banang sulatan, small surviving group. Panahon ni Noe, ay nakaligtas, ilan lang. In our time. The same is true in our time. Sa ilang bilyon na tao sa mundo, there are about 8 billion people in the world. Ilan lang tayo, di ba? Diba? Puro remnant. Pero pinagpala ka, magpatuloy ka hanggang sa wakas, kasama ka sa pagdagit ng mga banal. Then ang pagbalik man ng Panginoon ay parang silo, bigla. Akala mo normal, pero bigla. Hindi ako may sabi niyan. You read over and over again the Word of God. Malalaman mo, ilamahal. Last verse, 36. Natapwat, mangagpuyat kayo sa bawat panahon. O yan, mangagpuyat, nila mahal ha. Na mangagsidaing upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari. That is the greatest revelation mangyayari sa mundo. Kailangan makatakas na yun. Bago mangyari yan, dapat kasama ka sa pagdagit. Dahil ang maiwan sa rapture, sabi natin walang pastor, halos wala ng pag-asa ang tao maligtas. There's only 1% for the people who were left behind. There's only 1% for them to be saved. Isa lang, 1% lang para sila makasama sa rapture. O para maligtas, para makapunta sa langit. Yung mga naiwan sa rapture. Naiwan sa pagdagit, isa lang ang chance para makapunta ka sa langit. You will be beheaded. Pupugutan ka ng ulo. Ang sabi ng iba, hindi lang literal. Granting, that's not literal. Pag sinabing pupugutan, hindi ka na rin mabuhay. You cannot buy or sell anymore. Hindi ka na makagalaw sa mundo dahil ipiting ka ng mga antikristo. Pwede hindi. Sabihin natin, hindi literal. Hindi ka rin naman mabubuhay. Kasi you cannot buy your food anymore pag naiwan ka sa rapture. Unless you have the mark of the beast. Pero pinagpala kayo. Pag nandito ka, kasama ka. Sure yan. Walang alinlangan yan. Amen? Pag nandito ka sa gawain, nandito ka, sumasamba ka, nagsisikap ka, labahan. Sa Biblia,
ang mga nagsisikap palagi, tinitinedge, nagsisikap. Kahit may mga problema tayo, kahit nasasaktan ka, may kakatisuran dito, pero nagsisikap ka, tuloy ka ng tuloy, kasama ka sa pagdagit ng mga bala. Kasi marami ako nakausap ng mga Christians eh. Pinya, kuya, ayaw ko na muna magsamba. May nakakatisod. May nakakatisod talaga sa iglesia. Pero, yung nagsisikap, masakit talaga eh, masakit. Ayaw makita mukha eh. Pero pinipilit mo, kasama ka pa rin sa pagbabalik ng ating malapit. Yung nagsisikap, kasama yan. No? Physical natin apektado pag nagsisikap ka. Tama na, Pastor. We cannot be victorious in our spiritual journey pag hindi ang physical natin, hindi natin isusubsob sa pagtatrabaho, sa paglilingkod. Talagang involve ang physical natin sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Kailangan, sa Biblia malinaw, involve ang physical mo. Pag yung physical natin, gusto na natin, rest palagi, hindi natin masusunod ang kalooban ng Panginoon. Ang paglilingkod sa Panginoon, kasama ang physical. Sa Biblia, pinakita, sina Pablo pinatay. Mga heroes of the Bible, pinakain sa mga leon. Involve ang physical. In our time, hindi na ganyan. Mapupuyat ka na lamang, mapapagod ka, masasaktan ka, mapapagod ka. Ganun na lamang sa atin, mas madali. Pero ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon, laging involved ang physical natin. Hallelujah! Praise the Lord! Lalo pag matagal ka sa Panginoon, pag hindi ka nagpuyat, hindi ka mapagod sa panalangin, you cannot feel the Holy Spirit anymore. Sa atin na matatagal na, nako. Hindi maramdaman ang presensya ng Diyos pag yung physical mo hindi mapagod. Kasi matagal ka na. Ganyan sa Biblia, laging involved. You want to follow the will of God. Huwag mong tingnan ang katawan mo. Di bali mapagod yan. Di bali magutom yan. Basta puno ka naman sa spiritual, pinagpala ka ng ating malakay. Kaya nga, sabi ko ng awit, serving the Lord is a total sacrifice. You have to forsake something. Serving the Lord is a total sacrifice. May iwanan ka. Gusto ng katawan mo gawin to, but hindi mo na ginagawa. Total sacrifice. Meron kang iwanan, pero ang kapalit, kaligayahan sa Espiritu at buhay na wala hanggan. Ayan o. Magsidaing upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari. Kailangan makatakas tayo sa greatest tribulation. Pwedeng pumutok anytime now. Ang sobrang kahirapan. Nandiyan, iluluto na lahat. Nandiyan, nakaready lahat. Sa ating bansa, ayan, kababasa ko lang yung isang gabi nung pinag-uusapan sa kongreso ng mga congressman. I-discuss nila. Kailangan nila ng card. Nasa cellphone muna. You have your card. Pag wala yan, you cannot buy anymore. Nandiyan na lahat. Niluluto lahat. Buong mundo. Sabi ng mga nag-comment, nangangamoy mark of the beast. Nangangamoy na lang tatak ng hayop. Totoo. Totoo. Ano yung sabihin yan? Bago mangyari yan, makakatayo ka sa harapan ng anak tao, dadagitin ka, you're righteous, matuwid ka, handa ka humarap, pagdagit ng ating malapit. Yes, serving the Lord is a total sacrifice. May mga sakripisyo nga gawin, pero ang kapalit, kaligayahan sa piling ng ating malapit. Habang tayo maawit, minamahal, as we sing the song, alin mga baguhan, ating inayayahan na lumapit. Tanggapin ninyo ang ating mahal na Jesus bilang yung sarili na pagligtas. Mga datihan nating kapatiran, tayo minsan lang pa, let us renew our commitment to the Lord. Renew your commitment. Ibalik mo ang iyong commitment na maglilingkod ka kahit ano mangyari. Hallelujah.
Diyos na magpili at lugar ay walang saysay at umasan siya'y walang lubog. Pagkatapos niya, ang buhay ko'y kanya. Tuos pusong iyanay upang ako'y gamitin niya. Ihahandog sa'yo, O Diyos, ang lahat sa akin. Ang natatanging alay ay ang buhay ko. At kung ito'y gamitin mo, sa'yo ay dahilan ko. Ihahandog sa'yo, O Diyos, ang lahat sa akin. Hallelujah. Ang malingkod sa'yo, Magsisisi tayo na mahal habang tayo mumawit sa malapit. di ng puso ko. Isa pa natin na mahin ang kanyang banal Ang spirito. buhay ko ay Forgive us, Lord. Forgive our sins as it comes, O God. Forgive us, Lord. In the name of Jesus. Hallelujah. Ano man ang nais mo, ito'y susundin ko. Kahit ano ang piling mo, mangarin man, handa ako. Ihahandog sa'yo, O Diyos, ang lahat sa akin. Ang natatanging alay ang buhay ko. At kung ito'y gamitin mo, sa'yo ay Jesus, sige. dahilan ko. Ihahandog sa'yo, O Diyos, ang lahat sa akin. Ihahandog sa'yo, O Diyos, ang lahat sa akin. Ang natatanging alay ay ang buhay ko. At kung ito'y gamitin mo, sa'yo ay dahilan ko. Ihahandog sa'yo, Diyos, ang lahat sa akin. Ihahandog sa'yo, O Diyos, ang lahat sa akin. Ang natatanging alay at kung ito'y gamitin mo, sa'yo ay dahilan ko. Ihahandog sa'yo, O Diyos, ang lahat sa First stanza. First stanza. Ikaw yung lumapit sa Diyos nag-aray ng walang saysay at tumasa siya'y malulugod. Lord, give us a sense of Lord. In the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. Ang buhay ko'y kanya. Taos pusong ialay upang ako'y
Palapakan natin ating mahal na Panginoon. Magpuri tayo lahat sa ating mahal na Panginoong Jesus. Napakabait. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Jesus! Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Nagpala kayo, minamahal. Di bali na nasasaktan ka dito. Di bali may trials ka dito. Basta magmamana ka na buhay na walang ka. Hallelujah! Praise the Lord! Salamat sa ating mga pastor na nagturo sa atin ng paglilingkod sa mga Panginoon. May mga pagsubok, may mga kahirapan. Ngunit, pag nakapasa ka, pagpapala plus buhay na wala hanggan. Sa mga baguhan, ngayon na nakadalo. Na mahal mamaya, sa mga may sakit, manalangin tayo. Huwag mo nang patagalin ang sakit mo ngayon na. Manampalataya ka. Ngayon mismo, kaya ka pagalingin. Pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Bago tayo manalangin, mga ngayon nakadalo, minamahal, napakahalaga ng kaligtasan ninyo. Isa lang ang paraan para maligtas ka, makapunta ka sa piling ng Diyos sa langit. Kailangan maniwala ka sa Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon Jesus. Ang Ebanghelyo ay kamatayan, paglilibing at muling pagkabuhay ng ating mahal na Panginoon Jesus. Ang kayang dugo na banal na buhos sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Yan po ang gospel. Pag naniwala ka dyan at nagsisi ka, ang pangalan mo ay susulat sa aklat ng buhay. Siya'y namatay. Anong gagawin mo? Magsisisi ka. Kasi habang nagsisisi ang tao, namamatay ang kasalanan sa kanyang buhay. Siya'y nilibing, kailangan magbabautismo ka sa pangalan ni Jesus. Ang bautismo ay paglilibing. Ang iyong kasalanan na masama ay may iwan sa tubig. Mapapatawad. Yun ang ibig sabihin. Bautismo, paglilibing, kailangan mong mamatay. Kailangan mong ilibing. Kailangan mamatay ka sa kasalanan, kailangan mong ilibing, kailangan mong magbautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang malapino, nabuhay maguli, kailangan bumangon ka maguli sa bagong buhay kasama ang banal na espiritu ng ating malapay. Yan po ang gospel. Kaya sa mga ngayon na nakadalo, itaas mo ang kamay, sundin niyo isang panalangin ng pagtanggap. Ang kaligtasan matatanggap mo ngayon sa magitan ng iyong pagtanggap sa malapay ni Jesus bilang iyong sahaling tagapagligtas. Sundin niyo po ang panalangin ito na kailangan masalangit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, malapay ni Jesus. Ako po'y naniniwala sa Ebanghelyo ng kaligtasan na ikaw ang Diyos sa langit na nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at nabuhay mag-uli ng para sa akin. Ay yung banal na dugo na umago sa krus, yan ang naglinis sa aking kasalanan. Malapay ni Jesus, patawarin niyo po ako sa lahat na nagawa kong kasalanan. Mula pa lang ako'y namulat sa mundo hanggang sa mga oras na ito.
Linisin mo po, malapit ni Jesus, sa aking puso na marumi sa kasalanan, sa magitan yung banal na dugo na umago sa krus na ikaw napako lang dahil sa akin. Malapit ni Jesus, sinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at ang hari ng aking buhay. Gawin mo po kung tunay na Kristiyano, Kristiyano sa puso, sa katotohanan, tagapagbanan ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap ngayon. Amen, and amen, and amen. Dakilang Diyos sa langit, malapit ni Jesus, walang dalangin aming ginagala, mga pastor, beloved children, mahal na po ni Jesus, ang tumanggap sa inyo sa hapong ito. Patawarin niyo po kinang mga kasalanan. Isulat niyo ang mga pangalan sa lahat ng buhay. Gawin niyo po silang tunay na Kristiyano, Kristiyano sa puso, sa gawa katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang gaan. Iligtas niyo po sila sa po ng kanilang mga pamilya. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, we pray. Amen and amen and amen. Hallelujah! Praise the Lord! Thank you, Jesus. Lahat na may sakit, ilagay niyo ang kamay sa ulo ninyo, minamahal. Maging sa mga nanonood, huwag niyo patagalin ang sakit ninyo. Dapat ngayon na, gagaling kayo. Hallelujah! Praise the Lord! Ilagay mga kamay po niyo sa ulo ninyo. Lahat na may sakit. Dapat pag alis ng kamay mo, magaling ka na. Ang gusto ng Malapino, magaling ka. Gusto ng Diyos, magaling tayo. May problema sa kabuhayan, nasa dumadaan ng kahirapan, buhay ang Diyos kaya kapag palain. At yung dalawang kamay. Hallelujah! Praise the Lord! Nakilang Mama sa langit, sa unang dalangin ng pastor, pagaling niyo lahat na may sakit sa hapong ito. Cancer, leukemia, diabetes, lagnat, mga bukol, wala kang karapatan sa katawan na marak ng Diyos. I bind you of Satan. Demonyo naman karamdaman, cancer, leukemia, bukol, kasaut, inutusan kita, lumayas ka ngayon din. Manak ng Diyos, in Jesus' name, demons cast out, be healed, in the name of Jesus. Mga kahirapan, cast out. Emotional, family problems, financial problems, cast out right now, in Jesus' name. Be blessed in the name of Jesus. Be blessed in the name of Jesus. Be blessed in the name of Jesus. Receive the blessings in Jesus' name. Right now, in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Pasalamat tayo naman. Pasalamat tayo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Thank you, dearest Jesus. Thank you, dearest Jesus. Thank you, dearest Jesus. Thank you, dearest Jesus. Lahat ng gumaling, pinagpalatas ang kamay. Sumigaw tayo ng malakas. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. God bless you, minamahal. Makaupo mo natin sandali para sa ating mga announcement. Minamahal, mayroon po tayong special offering. Mayroon po tayong mga barangay crusade coming. Tentatively, ang ating church anniversary, siguro mga 48 church anniversary ng Baliwag, Bulacan, outreach. Tentatively, mga first week ng April. Minamahal. Kaya, 38 pala, hindi 48. 38 church anniversary. Pang 38 years na po dito. Minamahal. Kaya tentatively, our church anniversary will be on the first week of April 2024. Pero bago yan, mayroon tayong dadaos na ng barangay crusade dito. Bago yon at katapos noon. Minamahal. Kaya kailangan natin mga special offering. Naipon tayo ng mga pagpapala para ating magamit sa ating mga barangay crusade before the anniversary and after the church anniversary. At magbigay po kayo na mahal sa Kingdom of God. Habang nabibigay ka, grabe naman ang kagalakan mo sa paglilingkod. Mga transaksyon ninyo, maano yan, matutupad yan. Magpupustro ang inyong mga hanap buhay, lalo kayong pagpapalain. Unahin mo yung Kingdom of God. Amen? Sigurado yan, 100%. Lahat ng mga inyong negosyo, mga transaksyon, lahat yan magmamaterialize dahil inuna mo ang Kingdom of God. Beloved, Padre Orlando magaling sa ating panalangin, sa ating special offering. Minamahal, mayroon po tayong offering kung umiikot dyan. Minamahal, para sa Kingdom of God, para sa pagliligtas na maraming kaluluwa. Amen. Praise God. God bless po, beloved audience preacher. Mga minamahal tayo, magkasama na langin para sa ating mga ipagkakaloob.
Mapagpala namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal Panginoon Jesus, sa Panginoon at Panalangin, beloved Pastor Willie de Almeida, mahal Panginoon Jesus, narito po ang iyong mga anak. Tanggapin mo po, basbasan po, langasan po ang bawat pagkakaloob namin mga special offering. Pang sa gayon, patuloy magamit, mainam sa ministeryong ito. Sa bawat masayang nagkaloob, mahal Panginoon Jesus, dalangin namin na patuloy at patuloy pong pagpalain. Ito po ang samot dalangin namin sa matamis at makapangyarihang pangalan Jesus. Amen. Praise God. Salamat po sa pagpapala mo at sa mga biyayang laging natatanggap ko. Hindi ko na masukat ang pag-ibig mo, kaya ang buhay ko ay alay sa'yo. Ikaw ang aking mahal na sis, ikaw ang aking mahal, O Diyos. Ang pag-ibig kong ito'y di magkamali, kailanman ikaw ang aking mahal. Salamat po sa iyong Espiritu na umaliw sa aking labing puto. Salamat din sa dugo ng iyong kordero na bumuhos dun sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal na sis, ikaw ang aking mahal, O Diyos. Ang pag-ibig kong ito'y di magkamali, kailanman ikaw ang aking mahal. Ikaw ang aking mahal na sis, ikaw ang aking mahal, O Diyos. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. Ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking mahal. God bless you po, minamahal. Correction lang po. 30th church anniversary. Pang 30 anyos. Pang 30 years na church anniversary. Hindi po 38 30th. Pang 30 years na po anniversary natin. This coming April. First week of April, minamahal. Kaya minamahal, handa-handa po tayo. Alam ko malapit magpo-provide sa lahat ng ating mga pangailangan. Amen. Minamahal, tuloy-tuloy pa ating palambahan every Sunday, Wednesday and Friday, dito po tayo. San Ildefonso, Bulacan, ang gawain natin kasabay kanina, Wednesday, Friday, and Sunday. Minamahal, purihin natin malapit noon. Tayo dumako na sa ating pansamantalang paghiwalay. Beloved Daddy Melchores, tawagan po natin. Tayo tumayo na po sa ating closing prayer. Purihin natin malapit. Praise the Lord. God bless you, Opie. Tayo po pasamantalang manalangin sa ating pagtatapos. Hallelujah. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangungulat talangin ng aming minamahal at tinagalang ng Evangelista, Pastor Willie Almeida, narito po ang iyong mga anak, dumudulog sa trono ng biyaya at nagpapasalamat sa katatapos na banal na gawain sa araw na ito. Salamat din po, mahal na po, sa iyong pagkilos sa bawat yugto ng aming banal na gawain sa mga buhay na patotoo na aming napakinggan sa pinagpalang kapatiran. Salamat din po, mahal na Panginoon, sa mga makalangit na awitin na dila ng aming mga awit, Jesus Finest Generation Choir, at sa pagbibigay susi ng pagpapala, at higit sa lahat, sa banal na salita na dila ng aming mga ngaral, hallelujah, at sa aming pag-uwi sa aming kanya-kanyang tiran. Yatid mo po kami na ligtas sa anumang sakuna at kapahamakan at ligtas sa anumang
sa mga gawa ng kaaway. Ito ang aming samot panalangin sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you. Amen. God bless you po, minamahal. We love you so much. There is Jesus loves you more.